Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa mga awit, Kabanata 23, talatang 1. Ito ang sinasabi, "Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang." Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapakumbaba na lumalapit sa iyo, O Diyos, upang humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang makasunod sa iyong mga kalooban, Panginoon. At gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Panginoong Hesus, aming inilapit sa inyo ang aming mga kaibigan, kapatid na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, O Diyos, at pagalingin upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng kalakasan muli. Haplusin niyo po ang kanilang mga katawan at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa aming kapwa. Patawarin niyo po kami, O Diyos, sa aming mga nagawang kasalanan at pagkalooban ng kagalingang pangkaluluwa. Amin ding dinudulog ang aming bansa, Panginoon. Bigyan mo kami ng tapang na ipaglaban ang tama at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming bansa, O Diyos. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, kaunlaran at gabay sa bawat hakbang. Mangyaring alisin ang diwa ng pagkamakasarili, kayabangan at katiwalian mula sa aming mga pinuno, Panginoon. Hayaan silang magkaroon ng makadiyos na budhi at integridad upang akayin ang aming bayan na magkaroon ng masaganang kaunlaran. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan na ngayon ay magsisipasok sa kanilang mga opisina, trabaho, Panginoon. Ano man ang kanilang mga gawain, Panginoon, sa kanilang trabaho, Ikaw, Diyos, ang siyang patuloy na mag-ingat sa kanila. Sa kanilang pagbabiyahe, O Diyos, ingatan mo sila. Ilayo mo po sila sa anumang mga kapahamakan. Lalong-lalo na, O Diyos, kung sila ay nagmamaniho ng kanilang sasakyan, bigyan mo sila ng karunungan, bigyan mo sila ng kapayapaan sa kanilang puso, Panginoon, upang hindi sila magkaroon ng problema sa kalsada, Panginoon. Gayon din po, Diyos, ang mga kaibigan namin na naroon sa isang pampasahirong sasakyan. Ingatan mo din sila, Panginoon, ang kanilang mga sinasakyan. Ikaw ang siyang patuloy na magbigay sa kanilang protection. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan o aksidente, Panginoon. Panginoon Hesus, dalangin ko rin ang mga nagtatrabaho sa mga construction, Panginoon. Patuloy mo silang ingatan, O Lord. Ilayo mo po sila sa mga aksidente, Panginoon. Lalong-lalo na kung ang mga ginagawa nila ay mahahabang mga building, Panginoon, matataas. Kaya Lord, dalangin ko na
Patuloy mo silang ingatan sa kanilang mga ginagawa. Amin din ininalapit sa iyo, Diyos, ang mga estudyante na ang ibang paaralan ay nagsisipasok sa kanilang face-to-face, Panginoon. Ingatan mo po sila, O Diyos, sa kanilang pagbabiyahe, sa kanilang pag-aaral. Bigyan mo sila ng karunungan, Panginoon, upang magamit nila ang kanilang mga pangarap sa buhay. Ngayon din po ang mga guro, Panginoon, na patuloy na humuhubog sa mga isipan ng mga kabataan. Bigyan mo po sila ng karunungan, Panginoon, pasensya sa kanilang pagtuturo sa bawat araw, Panginoon. Amin din nilalapit sa iyo, Diyos, ang mga kaibigan naming nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW, ang mga kasambahay lalong-lalo na, Panginoon, sa ibang bansa. Tulungan mo po sila. Ilayo mo sila sa anumang mga discrimination, Panginoon, o pangharas ng kanilang mga employer, Panginoon. Lord, ikaw ang siyang umawak sa puso ng kanilang mga employer upang sila, O Diyos, ay kanilang mahalin ang kanilang mga empleyado, Panginoon, sa pamagitan ng pagkalinga din, Panginoon, sa kanila. Dahil sila, O Diyos, ay kinakalinga, binibigyan ng inaayos ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Kaya, Lord, dalangin ko, ingatan mo po ang mga kaibigan namin ito na naroon sa isang tahanan, Panginoon, ng hindi mga Pilipino. Gayon din po, Panginoon, sa mga nag-opisina. Patuloy mo po silang ingatan sa kanilang pagbabiyahe, papunta at pauwi, Panginoon. Ilayo mo po sila sa anumang aksidente o kapahamakan, Panginoon. Dalangin ko rin, O Diyos, ang mga kaibigan namin naghahanap ng trabaho. Patuloy mo po silang gabayan, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Naming tinataas din, Panginoon, ang aming mga kaibigan na nagba-migrate na sa ibang bansa. Patuloy mo po silang ingatan. Naway gamitin mo sila bilang asin at ilaw sa lugar kung saan sila naninirahan, Panginoon, upang ma-share nila ang iyong mga salita, Panginoon, upang marami din ang maliligtas pagdating ng iyong pagbabalik dito sa lupa, Panginoon. Tinataas din namin, Panginoon, ang aming mga kaibigan na mga mangingisda. Salamat, O Diyos, dahil wala na pong bagyo sa aming bansa at makapangisda na po sila ng matiwasay. Ingatan mo din sila, O Diyos, sa laot ng karagatan. Ikaw, O Diyos, ang siyang manguna sa kanila. Naway mabigyan mo sila ng magandang maraming isda, Panginoon, na kanilang hinuhuli upang maidala nila sa kanilang mga pamilya ang mga isdang iyon para sa kanilang mga pangailangan na, Panginoon. Gayon din po, O Diyos, ang aming mga kaibigang mga magsasaka. Patuloy mo po silang gabayan. Patuloy mo po silang ingatan. Ilayo mo po sila sa mga kapahamakan, Panginoon. Lalong-lalo na, Panginoon, sa kanilang mga pananim. Patuloy mo po itong ingatan, Panginoon. Naway mabigyan sila ng magandang pagkakataon upang ang kanilang mga ani, O Diyos, ay mabenta ng maayos, ng manaayon sa iyong takda, Panginoon. Tulungan mo din sila upang sila, Panginoon, ay patuloy na makapaglingkod sa kanilang pamilya na may puso at pagmamahal, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, sa lahat ng mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang salitang ito ay isang deklarasyon ng tiwala, kapayapaan at katiyakan sa Diyos. Si Haring David na sumulat sa awit 23 ay minsang naging pastol bago siya naging hari. Alam niya ang tungkulin ng isang pastol, mga kaibigan.
ang magbantay, magbigay ng pagkain, at magligtas ng kanyang mga tupa mula sa panganib. Kaya nasabihin ni David, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ito ay pagpapahayag ng kanyang malalim na karanasan ng pag-ibig at pagkalinga ng Diyos. Sa panahon ngayon, mga kaibigan, marami ang nakakaramdam ng kakulangan, kulang sa pera, kulang sa pag-asa, kulang sa pag-ibig, o sa kapayapaan. Ngunit ang mensahe sa awit 23:1 ay nagsasabing, kapag ang Diyos ang ating pastol, sapat siya. Ang awit 23 ay isa sa pinakakilalang talata sa buong Biblia. Maraming beses natin itong naririnig sa mga panahon ng kapayapaan at maging sa oras ng kaguluhan. Ang unang talata pa lamang ay puno na ng katiyakan at pag-ibig. Di ba? Puno ng katiyakan at pag-ibig. Ang Panginoon, ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Sinulat ito ni Haring David, isang dating pastol na lubos na nakaunawa kung gaano kahalaga ang isang pastol sa mga tupa. Sa paningin ng mundo, ang tupa ay isa sa mga pinakamahina at walang kakayahang hayop. Hindi ito marunong maghanap ng sariling daan at madaling mawala. Ngunit kapag may mabuting pastol na gumagabay, ang tupa ay ligtas, payapa at busog. Ganyan tayo, mga kaibigan. Ganyan tayo sa Diyos. Tayo ay mahina, madalas maligaw, at walang kakayahan kung wala ang Panginoong Hesukristo. Ngunit kapag kinilala natin siya bilang ating Panginoon at Pastol, mararanasan natin ang tunay na kapayapaan at kasapatan ng buhay. Ang salitang pastol ay larawan ng pag-aalaga, paggabay, at proteksyon. Hindi lang basta pinangangalagaan ng Diyos ang kanyang mga anak. Siya mismo ang naglalakad kasama natin. Kapag tayo'y naligaw, mga kaibigan, siya ang naghahanap. Kapag tayo'y napapagod, siya ang nagpapahinga sa atin. Kapag tayo'y nalilito, siya ang nagbibigay liwanag sa daan. Kung minsan, sinusubukan nating pamunuan ang ating mga sarili. Ngunit nagtatapos tayo sa pagkaligaw. Ang sikreto, mga kaibigan, ng tunay na kapayapaan ay hindi sa pagkakaroon ng kontrol, kundi sa pagtitiwala sa pamumuno ng ating pastol. Ang Diyos ang nakaalam ng daan, kahit hindi natin ito nauunawaan. Hindi ako makukulang, siya ang nagkakaloob. Ang salitang hindi ako nagkukulang, mga kaibigan, ay hindi nangangahulugang makukuha natin lahat ng gusto natin.
kundi lahat ng kailangan natin ay ipagkakaloob ng Diyos. Kapag siya ang ating pastol, mga kaibigan ko, may kasapatan sa kanyang presensya. Maaring wala tayo ng lahat ng bagay na mayroon ang iba. Ngunit kung kasama natin ang Diyos, mayroon tayo ng lahat ng mahalaga. Ang kanyang pag-ibig, gabay, at kalinga. Ang problema ng maraming tao ngayon ay hindi ang kakulangan ng biyaya, kundi ang kakulangan ng pagtitiwala. No? Pagtitiwala. Nakakalimutan natin na ang Diyos ay sapat, na siya ang nagbibigay ng ating araw-araw na tinapay, lakas at buhay. Hindi niya tayo pinababayaan, mga kaibigan. Siya ang ating tagapagtustos sa lahat ng panahon. Ang relasyon sa pastol, ang tunay na kayamanan. Ang relasyon sa ating Diyos, sa ating tunay na pastol, na kayamanan. Mapapansin nating sinabi ni David, ang Panginoon ang aking pastol. Hindi niya sinabing ang Panginoon, kundi aking pastol. Aking pastol, di ba? Aking pastol. Ito ay personal, mga kaibigan. Personal. Nagpapakita ng malapit na ugnayan natin sa Diyos. Marami ang nakakakilala sa Diyos. Pero, kakaunti ang tunay na may relasyon sa Diyos. Ang pagiging tupa, mga kaibigan, ay nangangahulugan pagsunod, pagtitiwala, at pakikinig sa kanyang tinig. Kapag tayo'y lumalakad sa ilalim ng kanyang pamumuno, mararanasan natin ang kapanatagan na hindi kayang ibigay ng mundo. Oo, dito sa mundong ito, marami kang kayamanan, marami kang pera. Pero ano ang nangyayari? No? Sa pangungurap ng kayamanan ng kaban ng bayan. Ano ang nangyari ngayon? Nagtatago, nagkakasakit, walang kapayapaan, di ba? Pero ang tunay na kapayapaan na mararanasan ng isang Kristiyano, ng isang mananampalataya, ang pagtitiwala at pagsunod sa Panginoong Hesukristo. Ang pagtitiwala. Ito ang hamon sa atin, mga kaibigan. Ang awit 23, talatang 1, ay paanyaya sa atin na ipagkatiwala ang ating buhay sa Diyos na pastol. Sa kanyang pangangalaga, walang kakulangan dahil siya mismo ang ating kasapatan. Kapag siya ang ating pastol, hindi natin kailangang mangamba, magmadali, o manghina. Ang ating puso ay makapagsasabi ng may katiyakan. Panginoon, sapat ka na sa akin. Kaya't sa gitna ng anumang pinagdadaanan ko ngayon, pangangailangan, kalungkutan o pagkalito, alalahanin mo ako. Ang pastol ay kasama mo, mga kaibigan,
kasama mo lagi. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. At kailanman, hindi ka magkukulang. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat sapagkat ikaw ang aming pastol. Sa iyo namin natatagpuan ang kapanatagan, kapahingahan at kasapatan ng aming mga buhay. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at huwag matakot sapagkat alam naming habang kasama ka, hindi kami magkukulang. Panginoong Hesus, pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig ng iyong mga salita at ginagawa sa kanilang mga buhay. Dalangin ko rin, O Diyos, ang mga magkakapatid na hindi nagkakaunawaan, naway bigyan mo sila ng pusong mapagmahal sa isa't isa upang magkaroon ng tagumpay, pagkakaunawaan. Maraming salamat po sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen.